Hey everyone, it's me Claire and welcome back to my YouTube channel. For today's episode, I am sharing something a little more personal, my days in the hospital. Disclaimer, this video isn't just a content, but a memory I want to hold on to. Being here reminded me of how fragile and precious life is, and I want to document this chapter, both the struggles and the small wins. Hi guys! Pakikita niyo yung nurse ko para makita natin yung ginagawa ng nurse. Ako ay ang tulong sa akin. Ayos ano? Vlog tayo. Tama ka sa vlog ko ba? Ma'am, vlog tayo ma! Yung bangs ko. Ito, brush pa ako. Hindi siya na. Hi, I'm Dora and I'm with my walrus pig. Pig. Hi guys. Ito ang real life. Maba. Hi guys. Good morning everyone. Guys, one dot. Tatanggalin ko na. Hindi naman live. Comment down guys. Para matai kung dapat kong itawi. Sorry. Mamaya, ano yan, matataranta yan. Eh, hindi naman eh. Tingnan mo. Dito. I am manifesting my last days here inside the hospital. Manifesting na until Saturday na lang ako. Mas stop na aring antibiotic through IV. Today is August 27, 2025. And ngayon is my 1 week dito sa UNC. And as of the moment, wala na akong metronidazole, pero meron pa akong ciprofloxacin. It's another antibiotic. Kasi tatlo yung antibiotic ko. Yung isa pala antifungal siya. So ngayon, ciflo na lang at saka yung antifungal. So yesterday, Tuesday, nag-undergo ako ng endoscopy and colonoscopy. Na-confirm na meron akong ulcerative colitis, which is type ng IBD. May nakitang nana, tapos may mga red spots. Tapos yung sa colonoscopy, yun nga may mga nana, kaya inflamed siya. Kaya pala bloated ako. So ngayon, nadagdagan yung gamot ko. Binibigyan ako ng steroids na IV, through IV. So, sobrang sakit niya kasi ang bigat pag tinutusok. Sabi ng doktor, mga 3 days akong mag-steroids. Kung gumana naman daw, okay na. Pero if not, itutuloy yung steroids ko pero oral na. So, may possibility daw na tumaba ako or magka-moon face ako.
Ayan guys, so backstory lang. Kasi nung mga mid-year, madalas akong kain ng kain nun. Kasi nga, stress din ako. Napansin ko na parang nagiging bloated na ako. So, kala ko tumataba na ako, ganun. Pero chan ko lang yung lumalaki. Napansin ko rin noon, yung tae ko, loose stools na talaga. Pero wala pa yung pagsasakit ng chan. May episode lang na sumasakit yung chan ko pagkatapos ko kumain. Kaya, ang ginagawa ko nun, humihiga ako after. Kasi nga, parang kailangan ko siya ihiga pagkatapos ko kumain kasi hindi ako naging komportable pag hindi ko siya hiniga. May times din na sumasakit yung chan ko. Kasi nun, syempre nalipasan ng gutom, ganun. Kaya sumasakit. Kaya binaliwala ako. Tapos yung loose stool ko din, binaliwala ako kasi hindi naman ako yung frequent na tumatae. Kasi lang mong mga patagal na ng patagal, lumalala na siya. So parang after meal, kailangan ko tumae. Out of nowhere, feeling ko matatay ako. Weeks after weeks pa nun, biglang nagkaroon na ako nung urge na talagang lagi tumatae nung mga first week na ng August. Nagigising na ako ng madaling araw, tapos kailangan ko tumae. Tapos napansin ko na rin na meron na siyang blood. Tapos sobrang sakit na ng lower abdomen ko. Pero nakakakain pa naman ako noon. Tapos, yun, napabayaan ko. Simula August 1 hanggang August 5. Nasa province kasi ako noon. Pagdating ng August 8, pumunta naman kami ng Boracay. Tapos tuloy-tuloy pa rin yung lower abdomen pain ko. Tapos yung loose watery stool with blood. Tapos napansin ko na fresh yung blood. So, alam ko na lower GI tract yung problema ko. Mga August 13, record ko na yung poops ko. Tapos, ang minimum ko na ay 6 to 8 a day. Tapos, yung maximum ko, umabot na ng 10 poops a day with blood. Lagi na akong pagod. Gusto ko nakahiga lang. Tapos, yung feeling na parang kang lalagnatin pero hindi ka naman nalagnat. Tapos, yung feeling na masusuka ka. Pero so far, di naman ako nagsuka. Parang feeling ko lang na masusuka ako. Ganun lang lagi. May time din na mawala lang ng gana kumain. Ganun kasi yung feeling ko, bloated ako. So, hindi ko na mapasok yung kinain ko sa tiyan. Ayun na, sabi ko na kay mama na ipa-check niya na ako. Tapos, nagpa-lab ako ng stool. Pinakaunang na-diagnose talaga sa akin. Meron daw akong Entamoeba coli at saka Entamoeba histolytica, which is a parasite. And then, binigyan ako ng gamot ng doktor. Meron akong omeprazole, akong metronidazole for antibiotic kasi nga yung sa parasite. Diaflovial. Meron din akong ORS since yun na baka ma-dehydrate ako. Tapos meron din akong racecadotril. Papabuo naman siya ng tae. Tapos after nun, from 13 to 16, bale 3 days siya. Hindi pa rin nabubuo yung poops ko. Tapos wala siyang improvement kahit konti. Kasi bloody stools pa rin. Tapos 6 to 8 pa rin yung stools ko nun. So ang ginawa, nung August 16, nagdagdag si doc ng instead of metronidazole every 12 hours, so 2 times a day, ginawa ng 3 times a day. Up until August 19. Kasi sabi ko, i-observe ko muna siya kung baka naman hindi lang naman kasi agad umepek. After nang wala talaga. Pagdating ng madaling araw ng August 20, around 3 a.m., nagpadala na ako sa ER. Kasi nag-poops ako around 2 a.m. Tapos ng mga 3, na ako nagdala sa ER. So wala na si mama nun. Sa province na siya. Nang sa ER, in-interview lang nila ako, nag-fill up ako ng forms. Ginawa nila, sinundot nila yung pet ko. They're suspecting na baka may hemorrhoids ko. Eh, that time, kakapoop ko nga lang ng 2 a.m. So, may blood pa. After nun, kinuhaan ako ng dugo. Ganun, wala namang problem, sabi. Wala naman nag-elevate. Okay naman yung electrolytes. Okay naman lahat. And then, tinest din yung urine ko and yung stool ko. Yung sa stool, ganun pa rin. Pero, instead of Entamoeba coli and Entamoeba histolytica/discar yung nakita nila. So, sinalpakan na din ako ng sodium chloride man. Binigyan na rin ako ng metronidazole na IV. Tapos, nag-stay kami doon hanggang 4 p.m. Tapos, doon ako nagkaroon ng room. So, kinuha namin private room kasi nga
kapag shared or kapag ward, mahirap yung CR. Need ko magpabalik-balik sa CR. Both kapag iihi at saka tayo. So, after nun, tuloy-tuloy yung gamutan ko, binibisita ko ng doctor. So, nag-request sila ng other tests such as ultrasound. So, nag-full abdomen ultrasound ako. Yun yung pangalawang test na ginawa sa akin. Wala silang nakita dun sa full abdomen na yun. So, lahat is normal. So, kinuha ulit ako ng blood both sides, left and right. Nag-blood culture sila. And nag-stool culture din sila sa akin. Tsaka for Helicobacter pylori. And then, in-stop nila yung Helicobacter pylori. Pero may nakita kong test dun for Helicobacter. It's negative naman. Tapos, yung sa blood culture ko, ang result ko dun is meron akong fungi sa blood, which is fungemia. So, nakita siya sa left arm ko. Pero, yung right arm ko, negative siya for fungemia. So, ang ginawa, dinagdagan yung gamot ko. Binigyan na rin ako ng fluconazole or something, basta fluco. Pero before the fluco, may binigay na rin na other antibiotic, which is yung Ciflo. Kasi sinuspect din nila na baka hindi amoebiasis kasi hindi gumagana yung metronidazole. Baka daw meron akong typhoid fever from salmonella. Nag-negative ako sa salmonella kasi kinuhaan din ako ng blood nun for salmonella, pero it's negative. So, it's not salmonella. And ngayon, nag-request sila for endoscopy and colonoscopy. Go! Hi guys, so today, shot tayo ng toxic. Opo. Guys, shot. Cheers for me. Bale, pang ano na to? 1, 2, 3, pang 4 na to. Kasi una here, tapos sunod here, tapos sunod here, tapos ito. Kasi namamagal na. Kaya pinalitan. Baka kasi siya mag-rapture. So hi guys, ako muna mag-take over ng vlogs. Bale, sicker na yun. Endoscopy na siya. So we're here now. Okay. Tandaan. Okay, so. Hi guys, today is my day 3 at maliligo na ako. Smart na. For today's agenda, I'm planning to review mga na-miss kong topics since absent ako
So today is my day 9 here sa UMC. Inaantay ko na lang yung results ng ESR and CRP ko. And also sa blood culture for some preliminary results lang. 3 days pa lang kasi since nung kinuhaan ulit ako for blood culture since nung unang blood culture ko nga is meron akong congenia. So, chinecheck if wala na siya since nag-a-anti-fungal na ako. Yung sa ESR, for inflammation yun, chinecheck na rin siya kasi if clear na yun, pwede na ako makaalis later night or by tomorrow. Basta depende kung masabihan na ako or ma-advise na ako ng doctor ko. Ngayon is 1:56 PM and inaayos lang ni mama yung PhilHealth ko para makabawas-bawas konti sa bayarin kasi 9 days na ako dito, almost 10. And malaki na talaga yung bills kasi ang dami kong antibiotic. May steroids pa ako and sobrang dami kong gamot through IV talaga. So yun, please pray for me na makalabas na ako dito. Hi guys, yan na akong nakasal pa. Waiting na lang kay Dr. Delemos. Tadaan! May backflow pa to. Yung si mama ko. Hi ka ma. Hi vlog. Ano masasabi mo? No comment. Before ending this video, I would like to take a moment to thank the people who have been with me throughout this journey. My OG friends, my best friend Shania, my church friends, and our church family who always prayed for me. To my doctors and nurses, thank you for taking such good care of me. To my parents and Ate Pam, who look after me. To my cousins, and to my special someone, Gray, who was there for me when my parents couldn't be around. I am so grateful for all of you. These hospital days were tough, but they reminded me of God's promise in 2 Corinthians 12 verse 9. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Even in my weakest moments, He showed me His love through the people around me. Thank you for watching this video and for being part of this memory with me. Until next time, take care, cherish your health, and always trust in His plan.